Nagbukas ang pelikula noong 1949, kasama ang batang Bruce Lee na lumabas mula sa templo at gumagala sa isang nakakatakot na lugar. Napansin niya ang demonyong estatwa ng sundalo sa malapit, at pagkatapos ay bumagsak ang isang bahagi nito sa lupa. Ang takot na bata ay nagtangka na bumalik sa loob, ngunit ang mga pinto ay biglang nagsara. Ang masama pa nito, biglang nabuhay ang demonyo at nagsimulang humabol sa kanya. Sa sandaling ito ay nagising ang ama ni Bruce mula sa kanyang pagtulog at napagtanto na isa lamang itong bangungot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak at gumaan ang pakiramdam niya na makita itong ligtas. Kinabukasan, dinala ng lalaki ang kanyang anak upang makilala ang respetadong master ng martial arts na nagngangalang Yip Man. Sa paglipas ng mga taon, nakikita natin si Bruce na lumalaki at masigasig na nagsasanay ng kung fu sa ilalim ng patnubay ng kanyang guro. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa 1961 sa Hong Kong sa panahon ng Chinese New Year Festival kung saan maraming tao ang nagsasayaw at nagsasaya. Biglang dumating ang isang grupo ng mga marinong British at nagsimulang gumawa ng kaguluhan. Kinaladkad pa ng isa sa kanila ang isang babae para makipagsayaw sa kanya. Nang makita ito, pumagitna si Bruce Lee at inutusan ang marino na iwanan ang babae, ngunit tumugon ang lalaki sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya, na nagresulta sa isang marahas na paghaharap. Ang ibang mga marino ay sumama rin sa laban at mukhang mabubugbog ng husto si Bruce. Ngunit sa kabila ng mga posibilidad, nagawa niyang talunin ang lahat ng mga marino. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo bago dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Kinaumagahan, sinubukang pumasok ni Bruce sa loob ng bahay ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Nabatid na hinahanap siya ng mga pulis dahil ang mga nakalaban niya ay makapangyarihan. Nag-aalala ngayon ang ama para sa kanyang kaligtasan at iginiit na umalis siya ng bansa. Itinuring ni Bruce na katatawanan ng ideya, ngunit ang kanyang ama ay nagpahayag ng isang nakakagulat na katotohanan. Lumalabas na minsan ay nagkaroon ng nakatatandang kapatid na lalaki si Bruce na namatay sa panganganak. Ipinaliwanag niya na ang mga anak na lalaki ng kanilang pamilya ay isinumpa at nang ipanganak si Bruce ay pinagdamit siya ng kanyang mga magulang bilang isang babae at tinuruan siya ng Ingles para lokohin ang demonyo. Gayunpaman, natuklasan na ngayon ng demonyo ang kanyang tunay na pagkatao at balak siyang saktan. Nang marinig ang lahat ng ito, nananatiling nag-aalinlangan si Bruce, ngunit iginiit ng kanyang ama na totoo ito at iminungkahi niyang pumunta siya sa US. Ibinunyag niya na si Bruce ay isinilang sa San Francisco habang ang kanyang mga magulang ay nasa paglilibot, kaya siya ay mamamayan ng Estados Unidos. Ibinigay sa kanya ng ama ang sertipiko ng kapanganakan at hinimok siyang makamit ang tagumpay upang ang kanyang pangalan ay makilala kahit sa Hong Kong. Tuwang-tuwa si Bruce sa pagkakataon, kaya sa wakas ay pumayag siya sa kahilingan ng kanyang ama. Pagdating sa US, nagsimulang magtrabaho si Bruce bilang dishwasher sa isang Chinese restaurant. Doon, palagi siyang nilalapitan ng kaakit-akit na waitress na nagngangalang April. Nainggit ang punong chef dahil may crush ito sa kanya. Dahil dito, sinasamantala niya ang bawat pagkakataon para ibuli si Bruce at pinahihirapan siya. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, hindi inaasahang sumulpot si April sa kwarto ni Bruce at sila ay nagmahalan. Kinabukasan, halatang sobrang close nila at naghaharutan sa trabaho. Nakuha nito ang atensyon ng punong chef, na galit na galit. Agad niyang inatake si Bruce at nang lumaban ng huli, nakisali at pinagtulungan siya ng 3 pang chef. Sa kabila ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, nagawa ni Bruce na talunin sila ng hindi pinagpapawisan. Maya-maya, dumating ang manager nilang si Miss Yang at itinigil ang laban. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Bruce sa kanyang opisina at sinibak siya dahil sa mga problema. Ibinigay din niya sa kanya ang kanyang natitirang sweldo kasama ang ilang dagdag na halaga bilang personal na pautang. Ikinagulat ito ni Bruce ngunit hinimok siya ni Miss Yang na gamitin ang pera para sa pag-aaral at bayaran siya kapag nagsimula na siyang kumita. Kasunod nito ay nag-enroll si Bruce sa lokal na universidad at nagsimulang mag-aral ng pilosopiya. Isang araw habang nagwo-workout sa campus gym, may mga bully na lumapit sa kanya at inutusan siyang umalis. Nang tumanggi siya, nagsimulang gumawa ng racist na komento ang pinuno ng bully na ikinagalit ni Bruce. Ito ay humantong sa isang pagtatalo na sa lalong madaling panahon ay humantong sa pisikal na away. Gaya ng inaasahan, madaling natalo ng ating bida ang pinuno ng bully.
Inatake din siya ng iba pang mga bully, ngunit nagawa ni Bruce na ibagsak silang lahat sa loob ng ilang segundo. Nang matapos siya, lumabas si Bruce ng gym ngunit agad siyang nilapitan ng dalawa sa mga bully mula kanina. Ipinahayag nila ang kanilang pagnanais na matuto ng kung fu at nagtanong kung maaari niya silang turuan. Si Bruce ay nag-aatubili sa una, ngunit nang patuloy silang nagmakaawa, siya ay sumang-ayon. Sa sumunod na eksena, nagsimulang magturo si Bruce ng kung fu sa ilang estudyante sa campus at mabilis siyang nakilala. Isang araw habang ipinapakita niya sa mga mag-aaral kung paano umagos na parang tubig, ang isang magandang babae na nagngangalang Linda ay dumating. Nagpahayag siya ng interes sa pag-aaral ng kung fu na ikinagulat ni Bruce ngunit tila naakit siya sa kanya at sumang-ayon kaagad. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang pumasok si Linda sa klase at napatunayang mabilis siyang matuto. Siya at si Bruce ay naging mas malapit sa paglipas ng panahon at sila ay nagsimulang mag-date. Isang gabi, dinala niya siya sa isang sira-sirang studio kung saan balak niyang buksan ang kanyang Kung Fu Institute. Pagkatapos ay inayos ng dalawa ang lugar upang maging isang umuunlad na Kung Fu Center, na hindi nagtagal ay napuno ng maraming estudyante. Isang araw, dinala ni Linda si Bruce sa kanyang bahay upang sa wakas ay makilala ang kanyang ina. Ipinagtapat ng dalawa ang kanilang relasyon, ngunit hindi maganda ang pagtanggap ng ina sa balita. Minaliit niya si Bruce, na nagsabi na kahit na siya ay isang mamamayan ng Estados Unidos sa papel, hindi siya kailanman magiging tunay na Amerikano. Binanggit din niya na ang kanilang mga magiging anak ay ituturing na mga kalahating lahi at aapihin sa lipunang ito. Nainsulto si Bruce sa komento at lumabas ng bahay, ngunit sinundan siya ni Linda at nilinaw na pinipili niya siya kaysa sa kanyang ina. Maya-maya, binisita ni Bruce si Miss Yang para ibalik ang perang pinahiram niya noon. Pagkatapos, nagpakasal sila ni Linda at lumipat sa kanilang apartment. Pagkatapos ay tumutok si Bruce sa pagpapatakbo ng kanyang institute, habang tinutulungan siya ni Linda sa pamamahala. Isang araw, isang African-American na lalaki na nagngangalang Jerome ang bumisita sa kanila at nagpahayag ng kanyang pagnanais na matuto ng kung fu. Pumayag si Bruce na turuan siya, na ikinagulat ni Jerome. Ibinunyag niya na karamihan sa mga Chinese instructor ay agad na tinatanggihan siya at tumatanggi kahit papasukin siya. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Bruce na hindi siya katulad nila at hindi nagtatangi ng anumang lahi. Sa sumunod na eksena, isang batang Chinese ang pumasok sa institute at iniabot kay Linda ang isang sulat bago tumakas. Pagkabasa ng sulat, pumunta si Bruce sa malapit na restaurant kung saan nagtipon ang ilang mga kung fu masters. Galit na galit ang mga lalaking ito na nagtuturo siya ng kung fu sa mga hindi Asyano na itinuturing nilang mga kaaway. Sinikap ni Bruce na mga tuwiran na hindi nila dapat itago ang kanilang kultura sa iba, bagkus ipakalat ito. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang mga master at inutusan siyang ihinto ang kanyang mga aktibidad. Sinabi nila na kapag hindi siya sumunod, ang tanging pagpipilian ay upang ayusin ang isyu sa pamamagitan ng labanan. Si Bruce ay hindi natatakot sa kanilang mga banta, kaya masaya niyang tinanggap ang hamon. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa araw ng labanan, ngunit hindi pa rin sinabi ni Bruce kay Linda ang tungkol dito. Dumating sila ni Jerome sa lokasyon kung saan makakalaban niya ang isang martial artist na nagngangalang Johnny Sun. Pagkatapos ay ipinahayag na ang taong ito ay pumatay ng maraming tao sa labanan. Binalaan ni Jerome si Bruce na delikado ito at pinayuhan siyang umatras, ngunit tiwala siya sa kanyang panalo. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula na ang laban at naging maliwanag na ang magkabilang partido ay napakahusay, ngunit si Bruce Lee ang nanaig at nakagawa ng ilang malubhang pinsala sa kanyang kalaban. Sa huli, ang malubhang nasugatan na si Johnny ay sumuko, na tinapos ang laban. Pagkatapos ay ipinaalam ni Bruce sa mga masters na tuturuan niya ang sino mang gusto niya at nagpatuloy na umalis. Ngunit sa hindi inaasahan, ang nasugatan na si Johnny ay bumangon at naghatid ng flying kick kay Bruce mula sa likuran, na nabali ang kanyang likod. Sa sumunod na eksena, dumating si Linda sa ospital kung saan ibinunyag ng doktor na pansamantalang paralisado ang kanyang asawa. Pinuntahan niya si Bruce, ngunit nagalit siya nang makita siya at hiniling na umalis siya. Pinayuhan niya itong bumalik sa kanyang ina ngayong may kapansanan na siya. Gayunpaman, tumanggi si Linda na sumuko sa kanya at lumabas ng silid. Maya-maya sa gabing iyon, siya ay bumalik at ipinaalam sa kanya na siya ay mananatili kasama niya kahit anong mangyari.
Ibinunyag din ni Linda na siya ay buntis, na agad na nagpasigla kay Bruce. Plano niya ngayon na magsulat ng libro tungkol sa kanyang mga teknik sa Kung Fu, upang malaman ng buong mundo kung sino siya. Kasunod nito, nagsimulang ibahagi ni Bruce ang lahat ng natutunan niya tungkol sa Kung Fu, at maingat na isinulat ni Linda ang lahat ng ito. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng ilang buwan, kung saan nakita natin si Bruce, na maaari na ngayong gumalaw sa kanyang wheelchair. Dumating siya sa ospital upang matuklasan na si Linda ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang mag-asawa, at pinangalanan nila ang kanilang anak, si Brandon. Fast forward ng ilang buwan, ganap na gumaling si Bruce mula sa kanyang mga pinsala at normal na itong naglalakad. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain sa pag-eehersisyo ng may panibagong sigla at naghahanda na bumalik sa Kung Fu. Sa panahong ito sa wakas ay naipublish niya ang kanyang libro na tumanggap ng malawakang papuri at pinatatag ang kanyang lugar sa komunidad ng Kung Fu. Isang araw, dumalo si Bruce sa isang kaganapan sa libro kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga teorya sa pagpapabuti ng Kung Fu. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, ang mga manonood ay sumigaw sa kanya na nagsasabing hindi na siya makakalaban. Nagalit si Bruce at ipinahayag na maaari niyang talunin ang sinumang tao doon sa loob ng 60 segundo. Pinaalalahanan siya ni Linda na hindi siya makakalaban ayon sa utos ng doktor, ngunit tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya. Sa puntong ito, lumabas si Johnny Sun mula sa karamihan na nagsasabing natalo na niya si Bruce at magagawa niya itong muli. Naglaban ang dalawa at si Johnny naman ay parang namunguna sa simula. Gayunpaman, nabawi ni Bruce ang kanyang lakas at naghatid ng malakas na sipa na nagpabagsak kay Johnny sa lupa. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa ating bayani ng paghanga ng mga manonood at ang paggalang na nawala sa kanya. Pagkatapos ng laban, umalis si Bruce, ngunit agad siyang nilapitan ng isang producer ng TV na nagngangalang Bill Krieger. Ang lalaki ay humanga sa kanyang mga galaw at nagtanong kung gusto niyang itanghal ang mga ito sa kamera. Pagkatapos ay nag-alok siya sa kanya ng papel sa isang serye sa telebisyon na tinatawag na The Green Hornet. Si Bruce ay nasabik sa oportunidad at sumang-ayon kaagad. Pagkaraan ng mga araw, dumating siya sa lokasyon ng pagbaril, kung saan minamaliit siya ng ilang mga tripulante dahil sa kanyang lahi. Mas gusto pa ng direktor na isuot niya ang maskara para hindi makita ng mga tao ang kanyang mukha. Sa lalong madaling panahon ang pagbaril ay nagsimula at si Bruce ay gumawa ng isang kamangha-manghang panimula. Napahanga niya ang lahat sa kanyang nakakabaliw na mga galaw at walang kahirap-hirap na dinurog ang lahat sa kanyang landas. Pagkatapos, pinuri ni Bill ang kanyang pagganap at ibinahagi ang kanyang ideya para sa isang bagong serye sa TV na tinatawag na Kung Fu kung saan gagampanan ni Bruce ang pangunahing papel. Sa sumunod na eksena, dumalo sina Bruce at Linda sa casting party ni Bill. Ito ay nang siya ay nagsiwalat na siya ay buntis sa kanilang pangalawang anak, na lubos na nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, ang pagdiriwang ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon nang ipahayag ni Bill na ang Green Hornet ay nakansela pagkatapos lamang ng isang season. Ngunit mukhang hindi masyadong nag-aalala si Bruce dahil inaabangan niya ang paparating na serye ng Kung Fu. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Bill tungkol sa serye ngunit walang natanggap na tugon. Nag-aalala ang mag-asawa dahil may mga bayarin silang dapat bayaran. Isang araw, nabigla si Bruce nang matuklasan na ang serye ng Kung Fu ay ipinalabas na sa telebisyon na may isang Amerikanong aktor sa pangunahing papel. Nadismaya siya nang malaman niyang pinagtaksilan siya ni Bill. Ang masaklap pa, nakatanggap si Bruce ng malungkot na balita na pumanaw na ang kanyang ama. Naglakbay siya sa Hong Kong at nakita siyang umiiyak sa libing ng kanyang ama. Sa panahong ito, patuloy siyang nakakakita ng nakakatakot na mga pangitain tungkol sa demonyong sundalo na dating pinagmumultuhan ang kanyang ama. Si Bruce na nababagabag ay tumungo upang makita ang kanyang dating amo, si Ip Man, at humingi ng tulong sa kanya. Ibinunyag ng matalinong matanda na alam ng ama ni Bruce ang demonyo at sa makatuwid ay sinadya siyang matuto ng Kung Fu upang ipagtanggol ang sarili. Ipinaliwanag din ni Ip Man na kapag naabot ni Bruce ang kanyang limitasyon, lalapitan siya ng demonyo at dapat siyang maging handa para sa isang paghaharap. Nang marinig ito, nagpa siya si Bruce na bumalik sa US, ngunit nakatagpo niya ang producer ng Hong Kong na nagngangalang Philip Tan sa barko. Sinabi ng lalaki na hinanap niya siya sa buong lungsod nitong mga nakaraang araw. Ibinunyag niya na sikat sa Asia ang Green Hornet character ni Bruce na si Kato na may malaking fanbase.
Pagkatapos ay hinimok siya ni Philip na manatili sa Hong Kong upang mapag-usapan nila ang negosyo. Nag-aatubili si Bruce dahil minsan na siyang pinagtaksilan ng isang producer, ngunit nang patuloy na magpilit ang lalaki, sa wakas ay nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, kinuha siya ni Philip upang gumanap sa pangunahing papel sa pelikulang The Big Boss. Ang pelikula ay naging isang malaking hit, at si Bruce ay umakyat sa superstardom sa industriya ng pelikula sa Asia. Dahil dito, dumating din ang kanyang pamilya sa Hong Kong para mamuhay kasama niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbibida sa ilang higit pang mga pelikula, na ginagampanan bilang isang aktor, direktor, manunulat, at editor. Habang patuloy na nakakamit ni Bruce ang higit pang mga tagumpay, nagdulot ito ng puwang sa pagitan nila ni Linda. Ang kanyang abalang schedule ay nagdulot ng kaunting oras para sa kanyang pamilya, na nagpadama sa kanila na sila ay nakahiwalay sa banyagang lupaing ito. Isang araw, sa wakas ay hinarap siya ni Linda at hiniling na bumalik sila sa US, ngunit ikinagalit lamang ito ni Bruce, at sinabi niyang gumugol siya ng 10 taon sa lugar na iyon at walang natanggap kundi diskriminasyon at rasismo. Sinabi niya na nakakuha siya ng katanyagan dito, na ayaw niyang mawala. Pero iginiit ni Linda na kahit hindi siya pumayag, aalis siya kasama ang mga bata. Pagkaraan ng mga araw, nilapitan ni Bill si Bruce at inalok siya ng papel sa isang malaking budget na pelikula sa Hollywood na tinatawag na Enter the Dragon. Ibinunyag niya na isa itong feature film na kukunan sa Hong Kong. Galit pa rin sa kanya ang ating bida, ngunit hinimok siya ni Bill na magpatuloy mula sa nakaraan at itinuro na ito ay isang malaking oportunidad. Sa huli, pumayag si Bruce na kunin ang papel dahil sa kagustuhang makauwi ni Linda. Pagkatapos ay tinalakay niya ang sitwasyon kay Philip na nagagalit na aalis siya sa lugar na nagbigay sa kanya ng lahat. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Bruce, na nagsasabi na hindi niya kayang mawala ang kanyang asawa at mga anak, na siyang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa ika-32 araw ng paggawa ng pelikula sa Enter the Dragon, kung saan si Bruce ay gumagawa ng eksena sa silid na puno ng mga salamin. Sa panahong ito, nakaramdam siya ng lindol at nakakita ng nakakatakot na pangitain ng demonyong sundalo na nagmumulto sa kanya. Sinimulan siyang bugbugin ng demonyo at ipinakita sa kanya ang sarili niyang libingan. Nang malapit na niyang tapusin si Bruce, lumitaw si Brandon at tinawag ang kanyang ama. Iniwan ng demonyo si Bruce at nagpatuloy sa pag-atake sa maliit na bata. Ito ay nagudyok kay Bruce na lumaban at binasag niya ang leeg ng kontrabida gamit ang isang pares ng nunchako. Matapos tuluyang bumagsak ang demonyo, nagising ang ating bayani sa katotohanan at napagtanto na isa lamang ito sa kanyang mga pangitain. Pagkatapos ay umuwi siya kaagad at nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas ang kanyang anak. Sa huling eksena, isinalaysay ni Linda na si Bruce ay nauwi sa misteryosong pagkakoma at namatay 3 linggo bago ang paglabas ng Enter the Dragon. Sa edad na 32, ito ang pelikula na nagdala sa kanya ng malawakang katanyagan at itinatag siya bilang isang international star. Mahigit 25,000 katao ang dumalo sa kanyang libing sa Hong Kong, ngunit pinili ni Linda na ilibing siya sa Amerika para malapit siya sa bahay. Sinabi niya na maraming tao ang interesadong malaman kung paano siya namatay, ngunit mas gusto niyang alalahanin kung paano siya namuhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.